tayo po ay manalangin para sa kanyang salita. Lord, hinihiling namin ang banal na Espiritu na mangunguna ngayon sa amin at magtatanim ng salita nyo sa buhay namin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen at amen. Colossians 1, verse 24 hanggang 27. Sabayan nyo po akong magbasa. Now I rejoice in my sufferings for your sake. And in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of His body, that is the church. Pakisabi po ng malakas, church. Patuloy po tayo doon sa pinag-uusapan natin na stewardship, pagiging katiwala. Kapag po sinabi po na steward, dapat po yan nag-uumpisa lagi sa pagkilala na ang Diyos ang may-ari. Kaya nga po last Sunday, pinag-usapan po natin, yun pong sabi ng Biblia na ang buong daigdig ay pagmamay-ari ng Diyos at lahat ng naririto, lahat ng nakatira dito ay pagmamay-ari ng Panginoong Diyos. Okay? So ang daigdig mismo, pagmamay-ari ng Panginoon. Pero medyo liitan po natin, yun pong pinag-uusapan po natin, pag-usapan din naman po natin ngayon ang church. Diyan po sa verse na binasa po natin, sabi po niya ay for the sake of His body, that is the church. Ano raw? Ang kanyang katawan. Katawan nino? Katawan ni Kristo. Siya ang ulo, meron siyang katawan. At ano raw yung sinasabi na kanyang katawan? Yun ay walang iba kundi ang church. Ibig sabihin, kung katawan niya yan, pagmamay-ari niya yan. Sa iba pang verses, mababasa po ninyo na ang church naman tinatawag the bride of Christ. Siya raw yung groom, yung church ay ang bride. So kung siya ang groom at bride niya yan, ibig sabihin, pagmamay-ari niya yan. Tama po ba? Hello, tama po? Aba, kung ganun pala, kung ang church ay body of Christ, saka bride of Christ, ano ang dapat kong attitude dyan? Dapat mahal ko ang church, dapat iginagalang ko ang church. Bakit? Kasi yan ay kay Kristo, bride of Christ, body of Christ. Ituloy po natin pagbabasa. Pagdating po sa verse 25, ito ang kanyang sabi, of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you to make the word of God fully known. Yan. Makikita nyo po yung salitang steward. Ano raw po yun? Katiwala. Verse 26, sabayan nyo po ako ulit. The mystery hidden for ages and generations, but now revealed to His saints. Verse 27, to them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Yan. Pag-usapan po natin yung mga binanggit na mga salita po dyan. Ngayon, sa pag-uusap po natin ito, babalikan lang din natin yung dalawang puntos na sinabi ko po last Sunday. Ano po yung unang-una? Come on, ano po yung unang-una last Sunday? Ang Diyos ang may-ari. Pakisabi po ng malakas, ang Diyos ang may-ari. Pagmamay-ari ng Panginoong Diyos ang buong mundo, pero dapat din very clear po sa atin na ang church ay ang Diyos ang may-ari. Sa Kanya po ito. Meron lang pong gusto kong maintindihan nating mabuti ng mga salita na sa screen. Ito po ay yung salitang iglesia. No? Yung salitang iglesia po, yun ang, kung babasahin nyo yung verse na yon sa Tagalog, pag every time, nakikita nyo po sa English yung salitang church, pag binasa nyo po yan sa Tagalog, ang pagkakatagalog niyan ay iglesia. Ngayon, ang salitang iglesia ay galing sa salitang Grego na ekklesia. Ano ang ibig sabihin ng ekklesia? Assembly, pagtitipon, gathering. Okay? Ang salitang ekklesia, bago pa man magkaroon ng Kristyanismo, ay lumang salita na sa mga Grego. Ginagamit nila ito particularly sa mga political gathering. Halimbawa, yung gobyerno nagpatawag ng pagtitipon ng kanilang nasasakupan. Ang tawag po doon ay ekklesia. Pero nung ang Panginoong Hesus nagturo na nga po at pagkatapos po noon ay binuo niya yung mga tao, pinagsama-sama po niya yung mga mananampalataya sa Kanya, eventually yung salitang ekklesia ay ginamit na ng church at parang naging exclusive na sa church. Na ngayon, naging religious na ang dating, hindi na
political. Pero just the same, ang ibig sabihin po talaga ng eklesiya ay pagtitipon. So hindi ito tungkol sa building, tungkol ito sa mga tao na nagsama-sama. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po? So doon po galing yung salitang eklesiya. Ngayon, sabi ko nga, pagbabasahin mo naman sa English, ang mababasa nyo pong salita ay church. Right? Church. Ngayon, bakit ganon? Parang ang layo ng tunog. Magkatunog kasi yung eklesiya, iglesia, madaling maintindihan yun right? Pero bakit pag in English, church? Parang ang layo yata ng tunog sa eklesiya. Kasi po, ang church po galing po sa salitang Kuriakos. Ano naman ang ibig pong sabihin ng Kuriakos? Yun po ay galing sa salitang Kurios. Ang ibig sabihin ng Kurios ay Lord. At walang ibang tinutukoy na Lord, kundi si Lord, siyempre, ang Panginoong Hesukristo. So pag sinabing Kuriakos, ang ibig niyang sabihin ay kay Lord. Belonging to the Lord. So yung mismong salitang church, ano po ulit ang ibig sabihin? Come on, ano ang ibig sabihin ng church? Belonging to the Lord. O ano na lang, taglis na lang, kay Lord. Pag sinabi mong Kuriakos, ano uli? Kay Lord. So ang mundo kay Lord, ang church ay kay Lord. Dapat po maging maliwanag po sa atin yan lahat. Right? O ngayon, tingnan nyo po itong verse na to, Acts 20, verse 28. Sabi po ni Pedro dito, sa mga pastol, sa mga shepherds of God's flock. Ngayon nga po, ang tawag natin ay pastor. Sabi niya, pay careful attention to yourselves and to all the flock, yung kawan ng Diyos, mga tupa ng Diyos, in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God. Okay? Pansinin po ninyo, dyan po sa verse na yan, at sa marami pang verses sa New Testament, makikita nyo po, pag sinasabi yung church, madalas po kasama yung salitang of God. So ang church ay church of God. Pakisabi ulit ng malakas, church of God. Ito po ay sa Panginoon. So the church is the church of God. Pero paano po naging kanya ito? Ito po, pansinin niyo ang salitang yan. Sabi niya, which He obtained with His own blood. Paano nagkaroon ng church? Dahil po sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus, ibinuhos niya ang kanyang dugo at sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang mga tao na dating nasa kadiliman napunta sa liwanag na hugasan ng kanilang kasalanan at itong mga taong ito na nagsama-sama, sila po yung naging church. Sila po yung naging iglesia. Kay Lord, bakit binili ng kanyang banal na dugo? Amen? So sabi po niya, which He obtained with His own blood. Alam niyo po, sa iba pang mga founder ng iba-ibang relihiyon, sa iba-ibang panig po ng mundo, ang common po, sila ay nakapagtayo ng isang relihiyon karaniwan sa pamagitan ng kanilang turo. Tama? Tama ba? Pero ang Panginoong Jesus, totoo po, nagturo po siya, pero hindi lamang siya nagturo, ibinigay niya ang kanyang sarili, namatay siya sa krus para sa ating lahat, kaya tayo ay naging kanya. Amen? Yung iba rin naman, may iba rin mga founder na hindi lang din turo, mayroon ding involved na dugo, pero hindi sarili nilang dugo, kundi dugo ng mga ayaw maniwala sa kanila. Sabi nila, pakalat ang kanilang relihiyon by the sword, sa pamagitan ng espada. Bakit? Kasi pumapatay sila, kaya sila kumalat at napakalaking bahagi ng mundo ang nasakop nila. Pero hindi yung sarili nilang dugo ang kanilang pinatulo. Iba si Lord. Si Jesus, nagturo siya, pero at the same time, namatay siya para sa atin lahat. Palakpakan nyo nga po ang Panginoong Jesus po dyan. So, ang church, binili ng dugo ng Panginoong Jesus. Ngayon, take a look at another verse. Tingnan niyo po ang 1 Corinthians 1 verse 2. Sabi po niya diyan, to the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, okay? Called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Sa ano raw po, sabi niya, to the church of God that is in Corinth, ang iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Sino raw po itong mga to? Sino raw po yung mga nasa loob ng building? Ang building ba yung church? Hindi po. Sabi niya, those sanctified in
Christ Jesus. So sino ang totoong miyembro ng church? Yun pong mga nahugasan ng dugo ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi nga ang church natayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Paano magiging miyembro ng church? Sa pamamagitan din ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Pag tayo raw nahugasan ng kanyang dugo, nung tayo raw, we called upon the name of the Lord at ginawa natin siyang Panginoon ng ating buhay, doon tayo naging bahagi ng kanyang church. Amen? Hindi ka na baging bahagi ng church dahil lang sa sumasama ka every Sunday. Pwedeng andito tayo, pero hindi talaga tayo totoong kabahagi ng church ng Panginoon. Kahit nasa loob tayo ng building, kahit nasa cell group ka, kahit nasa fellowship ka. The only way for you to be part of the church is to be sanctified, to be cleansed by the blood of Jesus. Pag ikaw po ay talagang sumampalataya na sa Panginoong Hesus, ginawa mo siyang Panginoon. 'Di ba? Sabi nga po sa Romans 10, 'di ba? If you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Pag ikaw sumasampalataya ng buong puso, pinapahayag mo ng iyong labi na si Jesus ay iyong Panginoon, then ikaw ay maliligtas. At yung mga taong yun lang daw po ang mga sanctified. Yun lang daw po ang totoong bahagi ng church. Maliwanag po ba uli? Okay? Sumagot naman, utang na loob. Okay, 1 Corinthians 11 verse 16. Tingnan niyo po itong verse na to. Sabi niya, if anyone is inclined to be contentious, of course may context yan, saka natin pag-usapan po yan. Ito lang po ang gusto kong pansinin nyo, we have no such practice, nor do the, churches of God. Churches of God. Ano naman ang ibig sabihin po nito? Di ba sabi niya, church of God, singular. Churches of God, ano po yan? Plural. Okay? So bakit? Kasi nga po, yun pong unang verse na binasa po natin doon po sa Colossians, the church which is His body, yung the church, ang tinutukoy po yun ay lahat ng mananampalataya sa lahat ng lugar. Kasama po dyan, yun pong church natin dito, kasama po yung nasa Amerika, kasama yung nasa Thailand, kasama po nasa Korea, nasa Bogota, lahat po ng yan, sama-sama po yan, ang tawag po dyan, the church. Okay? Yun po yung the church. Yan po ay tinatawag na universal church. Pakisabi ng malakas, universal. Pero, pag sinabing churches, ang ibig naman pong sabihin ay yun pong iba-ibang church na nagtitipon sa iba-ibang lugar. Okay? And we are one of those churches. Ang GTC ay isa sa mga churches na iyon. Kanina binanggit, nabasa natin sa Corinto, the Church of God in Corinth. So ang tinutukoy doon, hindi lang yung universal church, kundi yung church mismo sa Corinto. Maliwanag? Tayo, ano ba tayo? The Church of God in, 10th Avenue. Kasi mayroon din sa 10th Avenue. The Church of God in Baltasar na lang. Alam nyo bang tayo ang pinakamalaki at pinakamagandang church sa Baltasar Extension? Kasi nag-iisa lang tayo rito. Ha? No. Kasi nga, yun nga po, ang tawag naman doon ay local church. Pakisabi ng malakas, local church. Lakasan naman. Okay, pakisabi, come on, local church. So mayroong universal church, yun yung lahat ng mananampalataya sa lahat ng dako, kaya may building o wala. Okay? Lahat ng mananampalataya. Universal church. Tapos pag sinabing local church, yun naman pong mananampalataya sa isang lugar na nagtitipon uli, kaya may building o wala. Basta pagtitipon ng mga anak ng Diyos o mga magkakasamang anak ng Diyos, ang tawag naman po dyan ay local church. Ngayon kapatid, kung tayo ay bahagi ng local church, dapat siyempre given na po yan, bahagi ka rin dapat ng universal church. Pero pwede kang maging bahagi ng universal church kasi tinanggap mo si Lord naman ng totoo. So dahil dyan, kasama ka sa universal church, kaya lang hindi ka nag-church. So meron kang universal church pero wala kang local church. Yung iba naman, nasa local church, di naman talaga sumampalataya kay Lord, so hindi sila bahagi ng universal church. Nasusundan po natin yon. Tama po ba?
Okay? So, dapat bahagi ka ng pareho. Ikaw ay kasama sa Universal Church dahil mananampalataya ka ng totoo kay Jesus. Hindi dahil sa pumapasok ka sa simbahan, kundi dahil sa pinapasok mo si Jesus sa puso mo. Dapat bahagi ka ng Universal Church, pero dapat bahagi ka rin ng local church para ikaw ay lumago at makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Walang universal Christian dapat. Ano po yung sa Tagalog? Kristiyanong pangkalawakan. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang lulutang-lutang. No? Hindi ka tinawag para maging Kristiyanong pangkalawakan. Tinawag tayo para magkaroon ng spiritual family. Dapat bahagi tayo ng local church. Amen? Mga kapatid, and again, sabi ko nga, kung saan tayo dinala ng Panginoon na local church, we love the church, we respect the church, we honor the church. Bakit? Spiritual family po yan. Yan po ay bahagi ng Bride of Christ, bahagi ng Body of Christ. Alam nyo, isipin mo ganito, no? Kung kay Lord yan, ano ang tamang attitude ko dyan? Diba? Minsan po kasi, madaling magsalita ng masama laban sa church. Tama? O madaling magalit sa church. Madaling makakita ng kung ano-anong mga kapintasan sa church. Madaling kung ano-anong pwede mong gawin sa church. Pero teka muna, bago ka magsalita, kung anong gawin mo, pag-isipan mo ng mabuti, hey, kay Lord yan. Hey, Bride of Christ yan. Body of Christ yan. So kung yan ay sa Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Dapat nag-iingat ako. Amen? Hindi mo basta-basta pagsasalitaan ang girlfriend ng isang tao na kasama niya yung kanyang boyfriend. Tama? Tama? O yung misis, kasama niya yung kanyang mister, hindi mo basta-basta dapat na pinagsasalitaan niya kung ano-ano ginagawa mo sa kanya. Right? Bakit? Dahil sa iniisip mo, yung mararamdaman o yung gagawin ng tao, yung taong nagmamahal sa kanya. Tama ba? Hello, tama ho ba? Ngayon nga po, di ba, nauso yung salitang body shaming. Yung salitang body shaming. No, naiingat tayo sa mga pagkukomento natin sa size ng tao o kung ano mang itsura ng tao, bakit nakakasakit doon sa tao. Di ba? Tama? Dati parang yung mga tao, ginagawa natin pangantsaw yung katawan ng ibang tao. Nilalait tayo. Ngayon, mabuti rin naman na uso yung salitang body shaming na yan. Kasi dapat maging maingat talaga tayo. But you know, you can body shame the church. You can body shame Jesus Christ. Kasi si Lord ang ulo, ang church ang kanyang katawan. So teka muna, anuman na ginagawa natin sa kanyang katawan, binabody shame mo si Lord Jesus. Pakitingnan yung katabi, pakisabihan, ingat. No? We love the church, we honor the church. Amen? Amen! Okay. And of course, bilang kabahagi ng church na ito, importante nga po na tayo talagang pinapahalagahan natin ang church. Kasi nga kay Lord po ito. Amen po ba? Amen. Si Joshua, yung kumanta kanina, alam nyo ano yan eh. Ako mismo makapagsasabi, pagdating po sa church, yun pong puso po niyan ay talagang napatunayan, nakitang-kita ko sa loob ng mahabang panahon. Every Sunday po yan, every Sunday, ang usual na upuan niya, dyan po sa may likod ko. Yan. No? Pag umaga, andyan siya nakaupo sa likod ko, umaatin siya mag-isa. Pag hapon, umaatin siya, iniisip, ano ba to? Bakit andito na naman to? Sip-sip. Mahilig yata to sa replay. Wala naman. Pareho lang din naman yung ipipreach ko. pero umaatin pa rin siya sa hapon kasi pagdating naman ng hapon, sinasamahan niya yung kanyang mga disciples, yung kanyang cell group. At minsan ko lang siya nakitang nag-absent. Paano ko nakita absent? Minsan lang siya nag-absent, no? Minsan lang siya nag-absent. Linggong-linggo ng umaga, nalaman namin, nabalitaan namin, nasunugan sina Joshua. So, kaya nga hindi siya naka-attend nung araw na iyon. Pero alam nyo, sumunod na Sunday, andyan na siya uli. Amoy usok. No? Pero di ba, yung iba pag may nangyari, mag-church pa naman ako. Parang hindi naman mabuti si Lord sa akin. Nagtatampo na kay Lord, sa susunod, absent na rin. Di ba? Pero hindi po ganon. Kasi, bakit? Kasi nga po, nakita po niya kung ano ang church at ano ang kahalagahan ng church sa kanyang buhay. Amen. Amen, mga kapatid. Okay. So, ang Diyos ang
may-ari. Kanino ang church? Kanino ang GTC? Kay Lord. Amen? Okay, number 2, ulit, tayo ay katiwala. Ulit-ulitin ko po to kasi gusto ko talagang mag-sink in po ito. Dapat very clear sa atin, ang Diyos ang may-ari, tayo ay katiwala. No? Doon po sa Colossians, yung pinaka-main verses natin, makikita nyo po, the church is His body. Pagdating sa verse 25, sabi niya, I became a minister according to the stewardship. Naging ministro ako, naging lingkod, ibig niya sabihin, sa pamagitan ng pagkakatiwala na ibinigay sa akin ng Panginoon. Okay? Tapos, sabi po niya ay para turuan ang mga mananampalataya o ang katotohanan ng Panginoon. Tapos sabi po sa verse 26, the mystery hidden for ages and generations but now revealed to His saints. O ngayon, ito naman yung mga saints. Sino to? Hindi lang si Paul, kasama na rito lahat ng mananampalataya. Okay? To them, God chose to make known how great among the Gentiles. Sino po ito? To them, yung lahat ng mananampalataya, pinili raw ng Panginoon para sa pamamagitan nila ipahayag ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. At ano raw po yung kayamanan na yon? Christ in you, the hope of glory. Amen? Christ in you, the hope of glory. So mula dito, sa verse 25, makikita nyo po, ng unang-unang katiwala ay of course si Apostol Pablo at lahat ng mga lingkod ng Panginoon. Lahat ng leaders ng church, tayo po ay katiwala ng Panginoon. Amen? Ang pastor, ang mga leaders, ang mga cell leader, yung mga ministers po natin dito, may kanya-kanyang ministry, yung mga, at iba pang mga naglilingkod sa Panginoon, ang tawag po dyan ay mga pawang katiwala ng Panginoon. Ngayon, tingnan nyo po ito, Titus 1 verse 7. Para lang po makita nyo yung verse, yung word ulit na katiwala. For an overseer, sino po yung overseer? Yun po ulit, mga tinutukoy, the shepherds, the pastors, the leaders. As God's, ano raw? As God's steward must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or a drunkard or violent or greedy for gain. So tingnan nyo po si Lord tumawag ng mga leaders ng kanyang church, pinagkatiwalaan, pero of course hindi yung kung sino lang trip mo lang, no? Hindi po, mayroon pong ibinigay na standard ang Panginoon. At isama nga po sa standard, character. Pakisabi ng malakas, character. Hindi yan pagalingan. Ano po, higit po sa lahat, yung character. Sabi, hindi dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo. Promise po, hindi ako nakainom ngayon. No? Bukas na lang, hindi, joke. So, or a drunkard, or violent, or greedy for gain. Hindi sakim sa pera. Hindi pera ang kanyang habol. Okay? Maliwanag po, mga kapatid. At ako po, I would say, yung mga pastors po natin, nakasama ko po rito, ito po yung attitude po namin. Ano po? Ito kabilin-bilinan po ng Panginoon. We do this not for the money. Yung kami po na mga pastor niyo, we would rather give to the church than get from the church. No? Than take from the church. Yun po. Masasabi ko po yan, sa sarili ko, masasabi ko yan kay Pastor Alma, kay Pastor Darwin, of course, kay Mami Weng, kay Pastor Weng, kay Pastor Jonathan, masasabi ko po yan, ano po, sila po ay gumagastos para sa mga ministry, nagsasakripisyo po yung mga yan. Amen? May sweldo po ba kami? Opo. Masama ba yun? Hindi po. Sabi pa nga ng Bible ay double honor pa nga eh. Pero, dapat binabantayan ang puso na hindi yun ang sadya. Hindi motivated ng pera at hindi pera ang dahilan kung bakit namin ginagawa po ito. Maliwanag po? Hello, ba't ko ba ine-emphasize po ito ngayon? Kasi nga po, pag po sinabing stewardship, whether you like it or not, kasama po sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay ang pera. And Lord willing, pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na linggo. At pag pinag-uusapan po natin yan, ayaw kong isipin po ni naman, kaya tinuturo yan ni Pastor Rafi para yumaman siya. Ganon, no? Kasi dapat po clear po sa atin, tayo po, na tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon ng iba-ibang mga bagay. Isa po sa pinagkatiwala sa atin ay ang finances. Kaya lang, bisang marumi mag-isip ang mga tao, iniisip nila agad, pag nagpa-offering ka, negosyo to, negosyo. Negosyo yung church, no? Yayaman si Pastor Rapi dito sa 20 ko, no? Hindi po yun ang dahilan. Pero kasama po talaga yan sa pinagkatiwala at dapat pinag-uusapan din. Amen?
Amen po ba, mga kapatid? Okay? So, ang mga leaders ay katiwala ng Panginoon. Okay? At lahat po ng iba pang mga leaders po ng church, kanya-kanyang mga ministry po tayo, pinagkatiwalaan. Iba, pinagkatiwalaan ng cell group. Pinagkatiwalaan dito sa stage na yung mga iba pang tumatayo po rito, nag-aalaga ng mga bata, tayo po ay mga katiwala ng Panginoon. Right? Pero, hindi lang po ang mga leaders. Baka akala natin, pastor lang ang dapat maging mabuting katiwala ng church. Lahat po tayo. Bakit? Sabi po doon sa verse 26, the saints. Verse 27, sabi niya, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng yaman ng kanyang kaluwalhatian na dapat din naman daw nating ibinabahagi sa iba. Amen? Tingnan niyo po yun ha. Sabi po niya, verse 27, to them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Ano raw yung pinagkatiwala? Sabi po ni Apostol Pablo ay, ito, na si Jesus, nasa inyo. Nasa inyo, bakit? Kasi dati, siya ay nasa mga Hudyo lang, kasi yun ang mga unang nakarinig ng salita ng Diyos. Diba? Ngayon kayong mga hintil, dahil naabot kayo, nakarinig kayo ng salita ng Diyos, ngayon nasa inyo na rin si Kristo, the hope of glory. Anong ibig sabihin yon? Mayroon kang pag-asa, mayroon kang katiyakan. If Christ is in you, sigurado ka sa iyong kaligtasan. Amen? If He is in you. In you. So ano ang pinagkatiwala sa atin ng Lord? Ano yung stewardship na to? Ang unang-una, kailangan mong maintindihan at siguraduhin, Christ in me. So kung Christ in me, ano ang trabaho ko? Anong pinagkatiwala ng Lord? I-share ko siya para maging Christ in you. Yung iba po sa inyo, lahat po pala tayo, andito po tayo. Bakit? Kasi someone na masasabi niya sa kanyang sarili, Christ in me, kinausap kanya, sinirang kanya, ngayon Christ in you. Amen? Dati Christ in her, yung nag-share sa akin ng gospel, babae, Christ in her, kinausap niya ako, ngayon Christ in me na. Ngayon Christ in me, kakausapin kita para maging Christ in you. Yun po ang gusto ng Panginoon na mangyari. Kaya nga sabi nila, every heart that has Christ is a missionary to every heart that does not have Christ. Ang bawat Kristo na may puso ay misyonero para sa bawat pusong walang Kristo. So, ang ibig natin sabihin, kung sa akin ang Panginoon, nasa akin ang Panginoon, ang trabaho ko ay maipakilala ka sa Panginoon para ang Panginoon ay nasa iyo na rin. Hindi lang nasa isip mo, hindi lang dahil sa kinagistan mo, kundi dahil sa totoong tinanggap mo na siya sa puso mo, sa buhay mo. At ngayon masasabi mo, mayroon ka ng hope of glory. Bakit? Kasi talagang nasa iyo na ang Panginoon. Amen? Ang ganda nung kinanta nila kanina, no? Sabi po niya, Jesus people all around the world, let it be known. No? Jesus is people all around the world. Kayo lahat, nasa iba't ibang pari ng mundo, may ginawa ba si Lord sa buhay mo? Ano ang naranasan mo sa Panginoon? Ano ang natutunan mo sa Panginoon? Let it be known. Ipakilala mo si Jesus. Amen po ba? So ang unang-una po na pinagkatiwala sa atin ni Lord, sa ating lahat, hindi na lang ito para sa leaders, is the gospel. Pakisabi ng malakas, gospel. Na si Jesus ay nagkatawang tao, namatay sa krus at muling nabuhay, na kung tayo sasampalataya sa Kanya, mayroon tayong hope of glory. Hindi hope na wish ko lang. Ang hope sa Bible, pag sinasabing hope sa Bible, expectation, sigurado ka. Amen? Amen. So dahil dyan, sa gospel na yan, tinanggap ko si Lord, ako ligtas. Ngayon, ang gospel na to, sinishare ko sa iba para sila man ay maligtas. Magkaroon ng hope of glory. So, pinagkatiwala sa atin lahat ang gospel. Pinagkatiwala din sa atin lahat ang gifts. Pakisabi ng malakas, gifts. Okay? We are entrusted with the gospel. We are entrusted with the gifts. No? Ano po yung gifts? Spiritual gifts. Yan ang tawag ng Bible sa mga kakayahan. Pakisabi ng malakas, kakayahan. Abilities. Ito yung mga abilities. Lahat ng abilities natin, ibinigay ng Panginoon para nang sa ganon magamit natin para sa Kanya. Nung tayo raw nakakilala sa Panginoon na born again, binigyan tayo ng ability. Nung na born again tayo, di ba? Pinanganak tayo sa spiritual. Kasama ng pagkapanganak na yon ay binigyan ka ng kakayahan para magamit mo sa paglilingkod kay Lord. That's your gift. So, ang gift mo, galing sa Panginoon,
Dapat maging mabuting katiwala ka dyan. Paano mo ka magiging mabuting katiwala? Gamitin mo ang gift mo. Pagdating sa spiritual gifts, this is what you do. Discover, develop, dedicate. I-discover mo, ano ba yung gift ko? Tapos i-develop mo. Hindi yung, Pastor, pakiramdam ko may gift akong mag-preach. Next week ako na, no? I-develop mo muna, mag-training ka, ha? No? Tapos, i-dedicate mo sa Panginoon. Talagang i-commit mo na yan kay Lord. Ito para sa Panginoon yan. Amen? So, discover, develop, and dedicate. That is your spiritual gift. Tayo, binigyan ng spiritual gift. What do we do with it? Gamitin natin para tayo ay maging mabuting katiwala. Amen? Madalas ganito po, no? Ang nangyayari, yung gift mo, madalas yun ang nasa desire mo. Yun ang nasa puso mo. Kaya, yung nararamdaman mo, parang gusto mong gawin. Kasi nga, malamang yun ang gift mo. O kaya, ganito, no? Pwede rin ganito. Mayroon ka napapansin na hindi napapansin ng iba. Parang may kulang sa church. Parang walang ganito, o parang hindi naasikaso yung ganito. O bakit mo kaya napapansin? Baka mamaya, kaya mo napapansin kasi yun ang nasa puso mo at kasi kaya yun ang nasa puso mo dahil yun yung ability na binigay sa iyo ng Lord. Kung ano yung napapansin mo, malamang yun yung assignment mo. Kaysa nagre-reklamo ka at namimintas ka, nagsasabi ka ng ganito, ganyan. Teka muna, kausapin mo yung leader mo, sabihin mo, ito baka pwede nating gawin to. No? Tapos, kasi nga malamang kaya yun nasa puso mo dahil malamang yun yung assignment mo. Amen? So, your desire normally is your gift. Pero ito rin naman, pwede rin naman, dinidesire mo, pero hindi mo gift. Ito ang mas gusto mong gawin, you want something, no? Bakit? Kasi yun ang mas trip mong gawin, pero pwedeng hindi mo naman gift. Bakit? But mas gusto ko yun, no? Para mas trip kong magkakanta sa stage, no? Para mas trip kong sumayaw sa stage. Masama ba yun? Hindi po. Pero pwedeng tingin mo lang masarap. Let me tell you this, mga kapatid. Pag tayo po sanay na sa stage, pag dati mo nang ginagawa ang isang bagay, ay pwedeng sa umpisa, pwedeng mayroon pang yung pakiramdam na parang feeling nagpe-perform, ganyan, feeling nakaka-impress, ganyan. Sa umpisa, natural yun. Hindi ko sinasabing lahat nag-umpisa, ganon. Pero sa umpisa, pwedeng feeling mo parang impressive. Di ba? Kasi para kang nagpe-perform. Pero pag ikaw tumagal na, lagi mo nang ginagawa ang isang bagay, mawawala na halos yung ganun damdamin. At ano ang magme-maintain sa'yo? Ang magme-maintain sa'yo yung passion mo at commitment mo na sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Lalo na kung alam mo, hindi pala basta-basta yun, kailangan palang mag-practice, kailangan palang maghanda, kailangan palang mag-pray. No? So ano ang magpapatuloy sa'yo? Yung iyong passion na, yung iyong commitment na para sa Panginoon. Amen? So at bakit? Kasi nga yun yung gift mo. Pero kung hindi mo gift, pwedeng gawin mo sandali, tapos hindi ka na rin tatagal. Ayawan na rin. No? Pero kung totoong gift mo yan, ay magpapatuloy ka dyan, i-dedicate mo ang sarili mo dyan. Amen? Kaya nga, minsan dapat ding tayo ay binabantayan hindi minsan dapat lagi nating binabantayan yung ating motive at inaalam natin yun ba talaga yung ministry na pinapagawa sa akin ni Lord. Okay? Paano mong malaman? Kikita mo yan, desire mo, tapos parang kaya ko Halimbawa, parang ang gift ko yata, maging encouragement sa pamamagitan ng paglilid ng kanta. Di ba? Makapag-minister through worship, kapag minister through songs. Okay? So kung tingin mo yan ang gift mo, malamang marunong kang kumanta. Hello, tama ba? Tama? Alam nga namang tinawag ka ng Panginoon maging worship leader, pero magaling kang tumula. No? Hindi, right? Hello, by the way, pag nag-special number, ini-screen po sila. Ini-screen. At hindi yung contrip mo lang. Pastor, gusto mo mag-special number. Ako na next Sunday. Kailan ka kumanta? Never. Pero sabi ng Lord, mag-special number daw ako. No? Hindi ganun yun. Pag po tayo, mayroong gustong ipagawa si Lord sa atin, bibigyan kanya ng kakayahan. Amen? Kaya nga, yun po, halimbawa, tumayo po dito, sinisigurado po na tinitingnan po natin na pwede yun ang kanyang gift. Ngayon, halimbawa may naligaw at hindi niya gift. Pagbaba naman,
Halimbawa lang kumanta at hindi naman niya gift, no? Pagbaba naman, wag mo naman ng kamayan at bless na bless ako sa iyo, sister, no? Kasi uulit 'yon. Ganun, kamayan mo na lang at sabihin mo, bless ako sa lakas ng loob mo. At kapal na mukha mo, sana all maging kasing kapal mo, di ba? Hindi po, yung iba naman ay sa umpisa, medyo, siyempre nagkakamali pa, pero talaga, madidevelop po kapag yun po yung talagang gustong ipagawa sa kanila ni Lord. Amen? Amen? Yung iba naman, yung kanilang gift, yung kanilang kakayahan, hindi nila ginagamit. Bakit? Kasi mas gusto nilang gawin yung mas madali. Hello? Others prefer lesser work, although they have greater gifts. There are people who want lesser work, although they have greater gifts. Sana binigyan sila ng Panginoon kakayahan na gumawa ng malalaking mga bagay, yung mga mas matitinding mga gawain para sa Panginoon, pero mas pipiliin yung mas madali. Okay? At sa kanilang sarili ay niisip nila, at least may ginagawa ako. At least naglilingkod na ako sa Panginoon. Mali. Pag mayroong pinapagawa sa iyo si Lord na greater things, pinipili mo yung lesser things, hindi ka pa rin good steward ng Panginoon. Kasi ang good steward, yung pinipili mong gawin, yung talagang ibinigay sa iyo ng Panginoon na gawin mo. At ibinigay sa iyong kakayahan. Ngayon, ganito, kung ginagawa mo yung tingin mo greater things, pero pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon yung lesser things, hindi ko minamaliit ang iba-ibang ministry, lahat ng yan, kailangan lahat ng yan ay importante sa harapan ng Panginoon, pero I'm just saying lesser things kasi minsan tingin natin, ang stage, yun ang greater things, di ba? Ang lesser things, yung walang gaanong hindi nakikita. Diba? Pero mas gusto mo rito, ayaw mo ng lesser things, hey, baka hindi yun ang gift mo, baka yun ang gift mo, hindi ka pa rin mabuting katiwala. Ang importante, kung ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, yun ang ginagawa natin. Amen? Maliwanag po ba, mga kapatid? Okay? So yun po, tayo ay katiwala. Pakisabi ng malakas, katiwala ako. Katiwala ako. Anong pinagkatiwala sa atin ni Lord? Yung ating gifts, yung gospel. Okay, malapit na ako matapos. As stewards, ito naman po, last time, bilang katiwala ng lahat ng pagmamayari ng Panginoon, pinag-uusapan na po natin, we are deprivable, we are, replaceable, and we are accountable, di ba? O ngayon naman po, bilang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng church, as stewards of the church, ano po ang dapat? We will be fruitful. Truthful. Pakisabi na malakas, truthful. Tingnan nyo, pinagkatiwalaan ka ng boses, hindi mo pa masabi. No? Pakisabi ng malakas, truthful. We will be truthful. Anong ibig sabihin po niyan? Sabi ni Apostol Pablo, I have been entrusted with the mystery to make the Word of God fully known. Alam niyo po, ang pangunahin na ministry po natin as a church is the Word of God. Hello? Kahit mag-share ka sa isang tao, kahit di ka pastor, di ka teacher, mag-share ka, ano ba ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Yung kanyang Word, yung kanyang truth, ang katotohanan ng Panginoon. So bilang mga pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kanyang salita, ano ang pangunahin dapat? Nakatangian natin, truthful po tayo. Truthful. Hindi tayo sinungaling, hindi tayo nanloloko ng tao, hindi para makapagdala ka lang ng kaluluwa o makapag-recruit ka, ay sasabihin mo kahit ano-ano. Dapat truthful po tayo. Amen? Minsan nakaka-offend ang truth. Minsan nakakasakit ang truth. Pero hindi mo i-compromise yan. Of course, sasabihin mo ng may pag-ibig, pero hindi ka matatakot sabihin ang truth kasi yon ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi yung para hindi sila masaktan. Para na sa ganon ay madala mo sila. No? Hindi, say it with love. Say it with wisdom. Pero wag mong i-compromise ang truth. Wag mong ikapagkakait ang truth sa mga tao. Amen? Amen? Pag sa leader ka, tagapagdala ka ng truth. Pag nag-i-invite ka, tagapagdala ka ng truth. Nagtuturo ka, tagapagdala ka ng truth ng Panginoon. Hindi po pwede na ang lumalabas sa atin ay kamalian o hindi katotohanan. Bilang tagapangaral ng salita ng Panginoon, isang bagay na binabantayan ko sa sarili ko ay yung mga sinishare ko sa inyo, yung bawat verse na pinapakita ko sa inyo na i-interpret ng tama.
napapahayag, napapaliwanag ng tama. Hindi yung kung ano lang yung trip ko. Gusto ko palabasin, ito ang ibig sabihin nito. Alam niyo kung gano'n ang gusto kong palabasin, kung yun ang gagawin ng lahat, kaya ang dami-daming relihiyon sa ibabaw ng mundo, iisang Bible ang binabasa, napakaraming relihiyon. Bakit? Kanya-kanyang interpretasyon. Pero hindi pwede ang kanya-kanyang interpretasyon. Ang salita ng Diyos, mayroong ibig sabihin, mayroong iisang interpretasyon. Kung kanya-kanya lang tayo ng trip, di ba? Kanya-kanya lang tayo ng ibig sabihin, then makakalikha tayo ng sari-saring relihiyon. Kung gagawin natin yon, lahat tayo dito, pwede tayong maging founder ng iba-ibang relihiyon. We must be truthful. Pag-isabi ng malakas, truthful. Malakas. Okay. We will be number 2, faithful. Pag-isabi ng malakas, faithful. We will be faithful. Maging tapat po tayo. Anong ibig sabihin po ng faithful? Na ikaw, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, ginagamit mo ang pinagkatiwala sa'yo, at kahit na anong sitwasyon, kahit anong nangyayari, tapat ka dyan at hindi mo binibitawan, hindi mo iniiwanan yung pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. Amen? Tingin niyo po ba yung mga cell leaders ninyo ay wala lang silang magawa once a week? Kaya siguro ako kinakausap. Kaya kami nagmi-meet. Siguro wala lang siya magawa sa load niya, kaya ako mini-message. Ganon? No? Hindi po. Faithful lang yung mga yan. Amen? Bakit ka ba nila ini-invite? Kasi faithful. Tingnan nyo ba walang problema yung mga yan? Tingnan nyo ba walang ibang gustong paggamitan ng oras yung mga yan? Meron silang ibang gustong paggamitan ng kanilang oras, pero pinipili nila na ipaglingkod sa Panginoon. Ang tawag po doon ay faithfulness. Amen? Yung mga tumatayo dito sa stage, tingin ba ninyo, dahil sa gustong magtutugtog, sa totoo lang, imagine, mula umaga hanggang mamaya, tumutugtog pa yung mga yan, nag-practice pa sila kahapon, nag-practice pa sila nung Huwebes yata o nung Miyerkules. Yung ginagawa po ng mga yan, na mga pagsasakripisyo, sa totoo lang, may mga time, parang ayaw na, napapagod na, mayroong gustong, gawin yung ibang bagay, maglaan ng oras sa ibang bagay. No? Pero bakit sila andito? Ang tawag doon ay faithful. Tingin pa ninyo yung mga naglilingkod sa church, kasi lahat ng yan, okay yung buhay nila. Wala silang pinoproblema. Wala silang pangangailangan. Hindi nila pinagdadaanan yung mga pinagdadaanan ko. No, pinagdadaanan din nila, pero faithful sila. Akala nyo ba si pastor? Hey, gusto kong sabihin po sa inyo mga kapatid, ang pastor tao rin. Although mukhang cute lang. Pero tao rin, right? May mga time na habang nagwo-worship bago tumayo, dahil sa minsan may mga problema ang pinagdadaanan, may mga bagay na inaalala, ang bigat ng kalooban. Minsan kahit ako pag nagpipreach minsan, habang nagpipreach ako minsan, at the back of my mind, mayroong papasok na concern, mayroong papasok na alalahanin. No? At habang nagsasalita, ay naalala mo yung bagay na yon. Pero, patuloy na ginagawa ang gawain ng Panginoon. Bakit? Ang tawag po doon ay faithfulness. Amen, mga kapatid? Tingnan pa rin, si Pastor Rapi siguro wala naman siyang problema. Okay naman siya lahat sa buhay. Kaya lagi siyang nasa church. Laging nagpapatuloy siya sa Panginoon. Kaya hindi come on, mga kapatid. Hindi po, madalas, kaya tayo nagpapatuloy dahil sa faithfulness. Dahil sa commitment natin sa Panginoon. Magkakaroon ka ng problema, magkakaroon ka ng mga struggles. Pero dahil sa faithfulness sa Panginoon. Sa totoo lang, mas gusto kong matulog ngayon. Galing po kami ng Thailand. Kahapon, kanang umaga kami dumating. Tapos ang gabi, nagkasal po ako. No? Pagkatapos ngayon, nagsisiesta ako. No? Gusto ko sanang matulog na at ayaw ko na magsimba pero naalala ko, pastor ako. Pastor pala ako, makapagsimba nga. Pero hindi nga. Sa totoo lang, may mga time gusto mong magpahinga, may mga time na para gusto mong sarili mo naman ang intindihin mo o pamilya mo naman ang intindihin. Pero hindi po. Tinawag tayo ng Panginoon. We have to be faithful. Pakisabi na malakas, faithful. Pero again, ang bagay na yan, ang pagiging mabuting katiwala, ang faithfulness, hindi lang para sa mga leaders ng church. Para po sa lahat ng yan. Amen? Amen? Faithful tayo sa church. Kahit mga, baguhan pa lang ako rito, attender ako. Ngayon, alam mo na, kabahagi ka na sa church ng Lord dahil sa tinanggap mo si Jesus, dapat faithful ka rin sa church. Faithful ka rin sa Panginoon. Amen? Amen? Yung bang, ako mag-church ako, kahit anong mangyari. Bakit? Kasi faithful ako.
Okay, may mga time na mayroon kang pwedeng paggamitan ng linggo mo, pero hindi ka magpupunta lang sa church kapag trip mo lang. Hindi, dapat faithful ka na rin sa pag-church. Amen? Kasi wala akong magawa ngayon, kaya ako andito ngayon. Come on. Hindi ganon. Dapat kahit na ang dami mong gagawin, binibigyan mo ng panahon si Lord. Amen po ba? Kahit tambak ang labada, kahit may overtime, kahit ang daming assignment, binibigyan mo ng panahon si Lord. Bakit? Kasi faithful ka sa Panginoon. Amen? Hindi kapag trip ko lang, kapag wala lang akong magawa sa buhay. No? Hindi po ganon. We all have to be faithful. Faithful tayo sa pag-church. Faithful tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Faithful tayo sa pagtatites dapat sa Panginoon. Bakit? Kasi nga po we belong to the church. Maliwanag po ba? Amen. Mga kapatid, okay, next is we will be fruitful. Pakisabi ng malakas, fruitful. Last na po ito. Okay? Ano raw po? Fruitful. Pakisabi ng malakas, fruitful. Kung may pinagkatiwala sa iyo si Lord, dapat daw yan po ay namumunga. Diba? Sabi po doon sa Matthew, sabi niya, binigyan siya ng 10 talents, tapos ininvest niya yung 10 talents, naging 20 talents. Nag-times 2. Right? So, ibig sabihin po noon, fruitful. Pakisabi ng malakas, fruitful. Kung binigyan ka ng kakayahan ng Panginoon, dapat ginagamit mo at dapat yan ay namumunga. Kung pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng tao, ang mga taong yan dapat nagmumultiply, dapat namumunga. Amen? So, we will be fruitful. Magiging fruitful tayo pag tayo truthful at faithful. Pag ginagawa natin ang pinapagawa ng Panginoon, namumunga po tayo. Ang prayer ko po pag ako nagpipreach, maging fruitful yung pinipreach ko. Yung salita na sinyer ko. Paano mamumunga ito kung ito magpapabago ng buhay, magpapabago ng ating isipan, maging dahilan para magpatuloy tayo at maglingkod sa Panginoon, then nagiging fruitful ang preaching ko. Amen? Amen? Nagsishare ka ng gospel, tumanggap siya sa Panginoon, then you are fruitful. Amen po ba? Yung nadi-disciple natin, sila po ay sumusunod sa Panginoon, then nagiging fruitful ang ministry mo. Nag-lead ka ng worship, totoong mga tao naka-worship, totoong nadala mo sila sa presensya ng Panginoon at nag-glorify talaga nila si Lord, then fruitful ang paglilid mo ng kanta. Pero kung nagalingan lang sila sa'yo, walang kwenta ang ginawa mo. Amen? Dapat fruitful po ang mga bagay na ginagawa po natin. At lahat, hindi lang po ulit leaders, dapat lahat ay fruitful. Balikan ko lang po yung sabi ko po kanina, na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang gospel. Maging fruitful tayo sa gospel. Amen? Meron ako isang challenge bago ako magtapos, mga kapatid. Isang challenge ko sa inyo. Ngayon ay May na. Diba? Ang bilis ng panahon. Kailan lang halos masunog-sunog ang ating balat paglabas natin ng church. Ngayon naman ay umaambon naman, umuulan naman. No? Ang bilis ng panahon talaga. Ibig sabihin, kung May na ngayon, pitong buwan. Meron pa tayong 7 buwan para sa 2024, right? This is my challenge to you. Pwede ba? Taga-GTC, member ng local church ng Panginoon, na hindi ka papayag na matapos ang taong ito, na wala kang nadalang kaluluwa sa Panginoon kahit isa. Hello, isa lang. Kahit isa lang. Hindi ko sinasabing limitahan mo dyan, pero kahit isa lang, magdadala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Come on, come on. Sinong gusto magkaroon ng ganong klase ng bunga? Come on, sinong gusto magkaroon ng ganong klase ng bunga? Diba gusto niyo ba yun? Na tayo po ay ngayong taon na to, bago matapos ng 2024, dapat may bunga ako. Dapat may isang kaluluwa akong madala sa Panginoon. Hindi lang madala na nadala minsan, kundi hanggang sa umabot ang susunod na taon, andyan pa rin siya. Nagpapatuloy pa rin siya. Amen? At kung sakali man may na-invite ako, tapos hindi magpatuloy, hahanap ako ng iba para sisiguraduhin ko meron akong isa na talagang nadala at nagpatuloy sa Panginoon. Pwede ba yon, mga kapatid? Come on. Sino gusto po ng ganong challenge? No? Lagi po nating challenge sa sarili po natin. Kasi po yan yung isang pinakamahalagang bunga na magagawa po natin para po sa Panginoon. Amen? Tumayo na po tayo lahat. Pakisabi po ng malakas, ang Lord ang may-ari. Ang GTC kay Lord. Amen? Pakisabi ng malakas, I love the church. I honor the church. Because this is the Lord's. Amen? And I will serve. Come on, I will serve. Because this is the Lord's. Amen? Lahat po ng ginagawa nyo sa church, mga kapatid, tandaan nyo mabuti ito. Lahat po ng ginagawa nyo sa church, hindi nyo ginawa yan sa tao. Hindi nyo ginawa sa building.
ginawa nyo po yan sa Panginoon. Kasi ito ay sa Panginoon. Amen? So, lahat ng ginagawa po natin, di nawawalan ng kabuluhan. Kasi ginagawa natin para sa may-ari. Amen po ba? Pero kung tingin natin, ang church, ano naman yan? Siguro kay pastor yan. No, siguro ganito yan. Church na naman yan, sa tao lang naman yan. Then, hindi tayo magiging maingat. Then, hindi tayo magiging committed. Pero tandaan nyo, ito ay sa Panginoon. Amen po? Mga kapatid, no? Let us be good stewards. At para maging good steward uli, ito po yung huling challenge ko nga po sa inyo kanina. Let us be fruitful. Right? Magdala ng isang kaluluwa sa Panginoon. At ito ang tip ko sa inyo. Ang tawag nila speed of implementation. Speed of implementation. May natutunan ka, may narinig ka, na-challenge ka, gawin mo na agad. Dahil pag hindi mo ginawa agad, malilimutan mo na. Pag hindi, sige, gagawin ko yan, pastor. Magdadala ako isa. Pero pag mga dapat photo finish, mga last 2 seconds, di ba? Bago magbagong taon, di ba? Wag ganon. Wag ganon. Speed of implementation. Kung talagang nasa puso mo to, Lord, gusto kong mamunga, next Sunday, dalhin mo na sa Panginoon. Amen? Next cell group, hindi kailangan Sunday. Sa cell group, mag-invite ka na. And you will see na mumunga ka para sa Panginoon. Amen? Mga kapatid? So, yumuko po tayong lahat at pumikit. If you want that, sabihin mo sa Panginoon, yes, Lord. Commitment mo ito sa Panginoon. Hindi ko kayo pagtataasin ng kamay. Commitment mo ito kay Lord. Yes, Lord, gusto kong mamunga. Ngayon, mayroon po dito, baka may mga bisita po rito. O first time, siguraduhin mo muna, Christ in you. Christ in you. Gusto mong siguraduhin yon? Sumunod ka sa isang panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Sabihin mo to, galing sa puso. Banggitin mo ito, kapatid. Yung mga hindi pa sigurado, if Christ is in you. Sabihin mo to, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. Sumasampalataya ako sa iyo. Tinatalikuran ko ang mga kasalanan ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At sa bawat isa ngayon sa atin, mga kapatid, na nagsasabi ngayon sa Panginoon, yes, Lord, gusto kong maging mabuting katiwala. Gamitin mo ako, Panginoon. If that is your prayer now, taas mo nga lang ang iyong kamay and let me pray for you. Let us pray for everyone. Lord, gamitin mo kami. Gusto naming maging mabuting katiwala mo kami, Panginoon. Katiwala ng gospel. Katiwala ng aming spiritual gifts. Katiwala ng mga bagay na binigay mo sa amin. Here we are, Lord. Hinahandog namin buhay namin. Nagkukumit kami sa iyo, gamitin mo kami. Hiniling ko ngayon, Panginoon, Lord, lagay niyo ito sa puso namin talaga. Yun pong magamit kami. Kahit isang kaluluwa lang this year, magamit mo kami, Panginoon. Suguin mo kami, Lord. Magbunga ang buhay namin. Salamat po, Panginoon. Hinihiling namin na ang church na pinagdalan mo sa amin ay mas lalago pa at mas maluluwalhati ka pa rito dahil sa naging mabuting katiwala kami lahat. Salamat po, Panginoon. Pwede na po nating ibaba ang ating mga kamay, tanggapin natin ang basbas ng Panginoon. At ngayon, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo sampu ng inyong pamilya. Pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo, maranasan niyo lagi siya sa lahat ng araw ng inyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen at Amen.